ramdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Mayroon na po tayong 1+3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo para naman may konti pang matitipid ang pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na nating mapaganda at mapatakbo sa MRT. Halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng 10 taon. Sayang yung pera, sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang 3 bagon ay nagagamit na ngayon. Asahan ninyo, ang ilan sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. At ang iba pa ay susunod sa susunod na mga taon. Magtatanong ako sa iba sa inyo, naalala pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimulan noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Ang mga riles ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti nating pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge. Hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayan, Quezon. Magiging malaking tulong ito sa ating motoristang nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. Kapag natapos itong buong proyekto, ang dating 4 na oras na biyahe, magiging 1 oras na lang. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos. Ang Nalil-Sikiat Bridge na una sa 3 mahalagang tulay na ginagawa ngayon sa Tawi-Tawi, nabuksan na. Sa susunod na taon, ang tulay sa Malasa, Lupang Pula ay matatapos na rin. Higit sa lahat, kung may Luzon Spine Expressway Network Program, meron din naman tayong Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. Sa proyektong ito, aayusin natin ang mga pangunahing daan na nag-uugnay sa Cagayan de Oro, sa Davao, General Santos na may haba na 428 kilometro.
Ang rehabilitasyon ng tulay ng Guadalupe ay sukdulan ng ring kinakailangan. Nasa Senado pa ako. Pinag-uusapan na ito. Hindi ko papayagan tumuwid pa ito sa susunod na administrasyon. Kaligtasan na ng publiko ang nakataya. Hindi po isasara ang Guadalupe Bridge. Gagawa muna tayo ng detour bridge sa magkabilang gilid bilang pansamantalaang daanan. Kapag nagawa na at nabuksan na ang detour bridge na ito, doon pa lamang sisimulan ang trabaho sa main bridge. At sa kabila ng mga higanteng tulay na ito, huwag natin kaliligtaan ang mga hanging bridge sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng publiko, lalo na yung mga guro at ang ating mga estudyante. Ilan ang nababalitaan kong insidente na pagbagsak ng mga tulay na ganito. Halimbawa, yung nangyari sa Midsalip, Zamboanga del Sur at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ang mga kababayan natin walang kamalay-malay na nabiktima at nasasaktan. Na pawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH at OPAPRO, buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin nating agad lahat sila. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok ng materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Halimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa. Ang bilis na sira. San Juanico Bridge naman, 50 taon na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganun siya katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang wastong pagmentina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganito. Sa Build Better More, hindi ang kapakanan, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalaga. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad, natatapos sa takdang oras, at naaalagaan at namimintina na mabuti. Napakahalaga ng internet sa ating pagtahak patungo sa bagong Pilipinas. Kaya nitong padaliin at baguhin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Hindi lang ito para sa may kaya o para lamang sa mga bata. Ito ay kailangan na ng lahat. Natapos na ang Phase 1, 2 at saka 3 ng ating National Fiber Backbone Project na magpapalakas at magpapabilis sa ating internet. Kasabay nito, patuloy pa natin pinalalawig ang libreng Wi-Fi sa buong bansa. Noong Hunyo ng 2022, mga 4,000 free Wi-Fi sites lang ang meron tayo. Ngayon, halos 19,000 ang free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ngayong taon din, nagsimula na tayong mambigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagana, nagagamit